Babala, sensitibo ang pag-uusapan natin ngayon at ang dahilan dyan, selos. Sa plaza ng Dumangas, Iloilo, caught on cam ang suntukan at sabunutan ng dalawang estudyante na nag-ugat daw sa selos. Imbis na pigilan, kinantsawan pa sila ng mga nasa paligid at inudyok na mag-away pa. Nahinto ang gulo ng umawat ang mga polis. Nagtamo naman ng minor injuries ang dalawang estudyante. Batay sa investigasyon, lalaki ang dahilan ng away. At heto pa, sa Taguig City naman, kritikal ng isang lalaki matapos sabuyan ng gasolina at silaban ng isa pang lalaki. Ayon sa mga otoridad, selos din ang tinitingnang motibo. Sa video makikita na dumating ang suspect at lumapit sa biktima na nooy nakatambay habang nagsiselfone. Maya-maya, bigla niyang sinabuyan ng gasolina saka sinilaban ang lalaking nakatambay. Sumiklab ang apoy kaya nagpulasan ang mga tao. Tumakas ang suspect na inabutan din ng apoy. Kritikal sa ospital ang 28 anyos na lalaking sinilaban. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mga insidenteng ito ng selos? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, grabe ang mga insidente ng selos na ito. May isang suntukan tapos yung isa, sinilaban naman. Paano ba kung humantong ng ganito ang selos? Anong pwedeng kaharapin sa ilalim ng batas? Ay nako, grabe talaga. Pero sa batas, walang puwang ang dahas kahit pa ang dahilan ay selos. At lalo na kung ang dahilan lamang ay nako, isang lalaki lang, Diyos ko Lord. Yung dalawang estudyanteng nagsabunutan at nagsuntukan, of course, usually kaso ito ng physical injuries sa ilalim po ng Article 266 ng Revised Penal Code. Pero dahil sa mga menor de edad sila, papasok sila sa proseso ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act bilang children in conflict with the law. Pero mas mabigat ang kaso dun sa Taguig. Yung sabuyan mo ng gasolina at sindihan ng biktima habang ito'y walang ginagawa at nakaupo lamang ay posibleng kaso na ng attempted or frustrated murder or at the very least, serious physical injuries. At ang paggamit ng apoy o explosion ay isang tinatawag na aggravating circumstance na nakakadagdag sa penalty na yan. Selos man ang motibo kapag manakit ka, may pananagutan, krimen pa rin yan. Attorney, sa isang relasyon, hindi naman yata naiiwasan ang selos. Pero pwede bang gamiting depensa ang pagsiselos kung makapanakit ka dahil dito, lalo na't sinasabi ay pinoprotektahan mo lang ang relasyon mo? Nako, hindi po. Selos ay emosyon, pero ang pananakit ay aksyon. At ang aksyon ay may kapalit na parusa. Sa batas, may tinatawag na passion or obfuscation sa ilalim ng Article 13 ng Revised Penal Code. Kapag bugso talaga ng damdamin ang dahilan ng krimen, pwede itong tinatawag nating mitigating circumstance, ibig sabihin, nakakababa ng sentensya. Binabawasan ng penalty dahil naintindihan ng batas na mayroong mga sitwasyon na bigla-bigla na lang magdidilim ang paringin ng isang tao nang wala naman sanang intensyon na pumatay ng tao at makasakit. At nagawa nito dahil hindi inaasahan dahil nga sa matinding bugso ng damdamin. Pero kailangan nating tingnan kung talaga bang sufficient ang mga pangyayari para mag-react ng ganun. Kung kaunting pagsiselos lamang at wala naman talagang seryosong dahilan ang pagsiselos, hindi ito tinatanggap ng batas as a valid reason para mawala naman ang pananagutan ng suspect. Kailangan ding tingnan ang time element. Dapat ay walang time lag. Walang matagal na paglampas ng panahon from the time na nangyari ang insidente na source ng pagsiselos at ang nangyaring pagpatay halimbawa dahil sa selos na to. Kung merong time lag, dapat kasi in between nahimasmasan na ng konti para makapag-isip-isip na mali pala ang gagawin niya. Merong mga kaso na ang time lag of 30 minutes, halimbawa, sabi ng Korte Suprema ay matagal yan. Dapat ay nalipasan ka na ng init ng ulo. So wala yung mitigating circumstance. Meron ding kaso na nagselos nga si Mrs. o si Mr. at pinagplanuhan ng krimen, walang masasabing passion at obfuscation dahil malinaw na meron nasa malinaw na pag-iisip at nagplano kung paano isasagawa ang krimen.
Magkaiba ang kaso ng passion and obfuscation sa kaso na isang tinatawag nating premeditated. Kaya't kung sa isang kaso, malinaw na planado, may dala ang suspect na gasolina, binalikan ng biktima, sinindihan, masasabi natin na ito ay isang premeditated crime at ang evident premeditation maaaring aggravating circumstance na makakagrabe ng kaso. Kung homicide lamang sana ang kaso, magiging murder na ito at malaki ang diferensya ng penalty ng murder sa homicide. Tandaan niyo po, kapag homicide ang kaso, nakapatay kayo, usually reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. Nako, kapag murder na ang kaso, 20 years pataas. Kaya hindi pwedeng sabihin, pinoprotektahan ko lang ang relasyon. Dahas ay hindi po pagmamahal. Tandaan po yan. At ang pananakit, may katapat sa ilalim ng batas. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin yung official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.